Kagaya nga po ng napag-usapan natin na marami ngang nag-aabang sa magiging anunsyo ni LeBron James patungkol sa bagong team na sasalihan nito. May mga manlalaro, coaches at general manager na nga sinusubukan siyang i-recruit at kumbinsihin para sumali. Pero kung may mga kumukuha nga kay LeBron, meron rin naman ngang umiiwas kagaya ni Russell Westbrook na hinihintay ang magiging desisyon ni LeBron James. Ayon sa isang analyst, balak nga sana ni Russell Westbrook na sumali sa Miami Heat. Ngunit kung sakaling eto ang piliin ni LeBron, mapipilitan nga siyang maghanap ng bagong team. Kung inyo ngang matatandaan, hindi nga naging maganda ang relasyon nilang dalawa simula nang tanggalin at i-trade siya sa Lakers matapos hindi maging successful ang kanilang trio ni na LeBron at Anthony Davis. Masyado ngang sinisi si Westbrook noon, kaya hindi na nakakagulat bakit ayaw na ni Westbrook na makasama pang muli si LeBron James sa iisang kupunan. Samantala, nag-trending nga po ang Miami Heat sa social media matapos mag-post ang kanilang YouTube channel ng introductory press conference para kay LeBron James sa July 27. Though agad nga itong tinanggal ng social media team ng Miami Heat at sinabing isa lamang nga daw itong paghahanda, ay hindi na rin naman naiwasan pa ng mga fans na pag-usapan ang posibilidad na pagkuha nila kay LeBron James. Kumpara sa ibang team, ang Miami Heat ang may pinakamalakas na lineup na pwedeng salihan ni LeBron sa off-season dahil sa pagkakaroon nila ng dalawang legit na superstar na sina Bam Adebayo at Giannis Antetokounmpo. Bukod dyan, makakabuo rin naman sila ng legit na Big Five sa kanilang starting lineup na kinabibilangan ni na Davion Mitchell, Andrew Wiggins, LeBron, Giannis at si Bam. Well, marahil marami ang nagsabi napakahina ng bench ng Miami kasunod ng pagkawala ng ilan sa mga key player, which is hindi totoo, gayong andito pa rin naman sina Tim Hardaway Jr., Phil Larson, Nikola Jovic, Bobby Portis, Drew Smith at pwede nga silang kumuha pa ng mga banlalarong available kagaya ni Bradley Beal. Sa kabilang banda, pagkatapos nga pong makuha ng Dallas Mavericks ang first round pick ng 2024 na si Zachary Risacher mula sa Atlanta, nilinaw ng team magfo-focus sila sa pagpapa-improve ng lineup. Hindi na nakakagulat bakit plano ng Dallas tanggalin at i-trade ang ilan sa mga veterano. Kabilang dito ang sentro na si Daniel Gafford at ang sharp shooter na wingman na si Klay Thompson na ginawang available na. Pinangi-offer na nga nila ito para mapabilis ang negosasyon. Hindi rin naman ganun kalakihan ang hinihingi nilang kapalit, gayong mas gusto nga nilang makakuha ng draft pick lamang na magagamit nila sa future. At sa kagustuhan ng Dallas na tanggalin silang dalawa sa lineup, kung sakaling hindi sila makahanap ng trade partner ni na Klay at Gafford, balak na lamang nga nilang i-waive ang kani-kanilang kontrata ng dalawang ito.